The Lord be with you. And with your spirit. The Gospel proclamation according to St. Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or 2 young pigeons in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It has been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people, Israel." My dear church, the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabi ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Maganda ba gabi? Maganda ba mga katabi? Lahat ng magaganda answered prayers na sa gabi ito. Nararamdaman ko, naaamoy ko, nalalanghap ko, maraming pagpapakain sa gabi ito. Maraming kagaling sa gabi ito. Maraming makakatanggap ng answered prayers. Do you believe that? Lahat ng naniniwala, purihin natin ang Panginoon. Let's give our clap offering to the Lord of Lords and the King of Kings. Today we celebrate a very important feast in our church, Presentation of the Lord. Inihandog ni Maria at Jose ang kanilang firstborn male. Ang mahal kayo mga firstborn male na inihahandog sa Panginoon. Sino rito ang firstborn male? Kasi ikaw ang unang anak na lalaki ng iyong ina. Taas na. Wala nagtataas. Kayo ba mayroong anak na lalaki? Firstborn male? Sino rito may anak na lalaki? Yan. Kumakonti na. Ako po yung firstborn male. No? Lalaking ina. Hindi ko nakita ang aking ina. Ako po matay na aking nanay na ako'y 1 year old. Hindi ko po siya nakita. Pero mahalaga sa akin ang lugar na ito sapagkat ang aking nanay ay taga-Daloma. At kung hindi niyo po alam, dito ako binigyan sa simbahan dito. Kaya mahalaga po sa akin itong simbahan na ito. Amen? Dito ako inihandog sa Panginoon ng aking mga magulang tulad ni Kristo na inihandog ng kanyang magulang sa templo ng ating Panginoon. At nakita siya ni Simeon na naghihintay sa pagdating ng manlulubos, Kristos, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Si Simeon ang kumakatawan sa lumang tipan. At kung ating sumatotal ang lumang tipan sa isang salita, if you want to summarize the Old Testament in one word, that word is promise. Nangako ang Diyos na darating ang tagapagligtas. At ang New Testament, if you want to summarize New Testament in one word, that word is fulfillment. Naganap. Ang pangako ay naganap sa katauhan ni Kristo. At ngayon po, pinagdikit sa presentation of the Lord, nagdikit na ang Old Testament and New Testament. Ang pangako ay natupad na
dumating na si Kristo Jesus. Amen? No? At hindi lang yan pinagdikit ang Old Testament at New Testament. Ngayon po ay ating itinuturo ng simbahan na ang pagliligtas ni Kristo ay hindi lang para sa mga Israelites, sa mga Hudyo. Hindi lang particular ang kanyang salvation. Ang pagliligtas ni Kristo ay universal. From Old to New Testament, particular to universal salvation. Hindi lang sa mga Hudyo ang pagliligtas ni Kristo, kasama rin tayo mga Pilipino. Amen? Hindi lang mga Hudyo, pati mga Bugunano, pati mga Ilocano, kasama sa pagliligtas ni Kristo. Natawa kayo? No? Ayan, nagpapalit tayo ng microphone. Okay. Hello? Hello? Hi? Yan pala kayo, no? So, napakahalaga ng ating pinagdiriwang ngayon, no? Sapagkat pinagdiriwang ang kahalagahan ni Kristo na siyang ilaw ng sanlibutan. The light of the world, na siyang papawi ng lahat ng kadiliman. Kapag madilim, walang kulay ang buhay. Kapag madilim, walang halaga ang buhay. Kapag madilim, walang gana ang buhay. Kapag madilim, punong-puno tayo ng takot at pangamba. Kapag madilim, walang direksyon ang buhay natin. Amen? Nakita natin ang kahalagahan ng liwanag kontra sa dilim. Kapag madilim, dumidilim ang buhay ng tao. Walang makita, walang direksyon, punong-puno ng takot, kawalan ng pag-asa, kawalan ng direksyon. Ngunit pag nakikita natin ang liwanag, nagkakaroon tayo ng kulay, buhay, direksyon. Yan po ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo. Siyang the Savior of the world. Sabi nga sa John chapter 8, He is the light of the world. Kaya tayo nagsindi ng kanila-kanila. Sagisag ni Kristo na magbibigay ng liwanag, direksyon at buhay sa ating pangarap, sa ating pamilya, sa ating kinabukasan. Amen? Palagpakan natin muli ang Panginoong Jesucristo. At siya ang tagapagligtas sa sanlibutan. Wala na tayong hinihintay pa. The final mediator of salvation. There is only one mediator between God and man. Noong unang panahon, sinasabi nila, di ba si Kristo kapantay lang ni Buddha? Si Kristo ay kapantay lang ni Confucius? Si Kristo ay kapantay lang ni Allah? Hindi po. Ang itinuturo ng simbahan, unicity of Christ. Isa lang ang tagapagligtas. Lahat ay pangalawa na lang. Si Buddha, Confucius, lahat po yan ay lingkod lang ni Kristo. Isa lang ang namamagitan sa Diyos at tao. 1 Timothy 2:4. There is only one mediator between God and man, Jesus Christ. Do you believe that? Yes. At ang ating mahal na ina ay nakikiisa sa katangitanging pamamagitan ni Kristo Jesus. There is only one Savior. There is only one mediator. There is only one way, the truth, and the life. Jesus Christ. Nothing more, nothing less. Wala nang darating pa. He is the final mediator of salvation. Jesus Christ, the light of the world. Do you believe that? At ang pagliligtas ni Kristo ay para sa sanlibutan. Hindi lang sa mga Hudyo. Para sa sanlibutan. Noon, ngayon, at pagpakailanman, niligtas ni Kristo. Kahit ang kauna-unahan sa balat ng lupa, niligtas ni Kristo hanggang sa kahuli-hulihang Antikristo sa balat ng lupa, niligtas ni Kristo from the first Adam to the last Antichrist. Niligtas na ni Kristo Jesus, the light of the world. Amen. Palagpakan natin ang mga. Kaya mahal ka tayo ni kanina. Isa na kandila niya. Mabalpatay na kandila niya. Pinitay niya agad si Kristo. Mahalaga yan. Kaya sa bawat sandali ng buhay natin, may kandila. Pag sa mga sakramento, binyag, kumpil, kasal, pag magpapari ka, lahat ng sandali ng buhay natin, magpapablessing kayo ng mga bahay, sasakyan, at pag ikaw ay nakaburol, magtitirik pa rin kami ng kandila sa iyo. Para malaman mo na si Kristo ang iyong tagapagligtas. Amen? Minsan nga, nagkasal ako. Hindi ko nasasabihin kung anong simbahan.
May dalawang kandila. Namatay yung kandila mo sa babae. Siyempre, ibig sabihin niya, pag namatay yung kandila, namatay yung kandila mo sa babae, natarantay sa pwesta, sinindihan yung kandila. Mamaya ng konti, namatay ulit. Natarantay ng aabay, sinindihan na naman yung kandila ng babae. Mamaya ng konti, namatay ulit. Nataranta mga linaw, nagagulong mga linaw, sinindihan yung kandila, namatay ulit. Kaya nainip na tuloy ako, nawisit na ako, tumayo ako, pinatay ko yung electric fan. Amen? Palagpakan natin. At ang isang napakagandang biyaya na nagpapadama sa akin ng pagliligtas si Kristo Jesus, ang siyang naramdaman natin nang dinalaw tayo ng Santo Papa 2 weeks ago. Nasa inyo pa ba ang Francis effect? Pinag-text sa akin, sabi niya, Father, mukhang nawawala na ang Francis effect sa akin. Ang sabi ko sa kanya, Francis effect is a choice. You have to make a choice. Kailangan mag-desisyon ka o ikaw ay magiging instrumento ng pagliligtas ni Kristo. Paano natin nararamdaman ang pagliligtas ni Kristo? Sa pamamagitan ng awa at pagmamalasakit. Mercy and compassion. Yan po ang tema ng ating nobenaryo. 9-day novena. Mercy and compassion. Mama Mary, the Mother of the Poor, leading us to experience God's mercy and compassion. Sabihin niyo mercy. Sabihin niyo compassion. Mami, ang biyaya ng healing, ng kagalingan. Bakit tayo pinapagaling ng Diyos? Naniniwala ba kayo pagkagaling kayo ng Diyos? Bakit tayo pinapagaling ng Diyos? Sapagkat ang sakit ay hindi galing sa Diyos. Ang sakit ay epekto ng kasalanan ng tao. Ay epekto ng kasamaan sa mundo. Kaya ang Panginoon ay nagpunta rito kung tayo pagalingin. Isa sa mga pinakamakapangyarihan tanda ng pag-aari ng Diyos. Gumagaling ang mga may sakit. In spirit, mind, and body. Taas yung kanan kamay. Sabihin niyo, may the Lord heal me. In spirit, mind, and body. This evening. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya tayo pagkagalingin ng Panginoon sa pagmamahal tayo ng Diyos. At nararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng awa at pagmamalasakit. Mercy and compassion is the powerful manifestation of God's love. Saan galing ang awa at pagmamalasakit? Ang root word po niyan ay hesed. Mercy means hesed. Sa Hebreo, ang ibig sabihin ay hesed. Sabihin nyo, hesed. Ang hesed ay ito po yung malalim na ugnayan ng dalawang taong nagmamahalan. Mahal ka ng Diyos. Gano'ng kalalim ang pagmamahal sa ng Diyos? Hesed. Parang pagmamahal na mag-asawa. Na tayo nagmamahalan sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan sa pag-enforce sa kasaganaan hanggang sa kamatayan. Ganyan katindi ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Isang covenant, isang tipan. Pangako, di ka iwan. Pangako, di ko pababayaan. Pangako, di ka na mag-isa. Pangakong magmula ngayon tayong dalawa ay magkasama. Amen? Napil ko ba yan? Ganyan po ang ibig sabihin ng mercy and compassion. Hesed. Isang malalim na tipan ng Diyos sa atin. Kailanman, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pagbabayaan ng Diyos. Hahanapin tayo ng Diyos sapagkat may tipan, may covenant ang Diyos sa atin. May pangako ang Diyos sa atin. Amen? Pangalawa, ang ibig sabihin, mercy and compassion ay rahamim. The Hebrew word, rahamim. Sabihin, rahamim. Parang gano'n. Rahamim. Na ang ibig sabihin ay sinatutunan. Isang malalim na relasyon ng ina
sa kanyang bagong silang na anak, Abraham. Hindi lang relasyon ng mag-asawa, covenant. Ang pag-ibig at awa ng Diyos ay parang relasyon ng isang ina sa kanyang kasisilang na anak. Sino mo rito ang nagkaroon ng anak? Nasa akin. Alam niyo ang ibig kong sabihin? Relasyon ng isang ina sa bagong silang na anak. The psychological, the emotional, the physical relationship of a mother and a newborn child. Isang sanggol na napakahina, napaka-dependent, napaka-vulnerable. Hindi mabubuhay ang sanggol kapag hindi siya mamahalin, yayakapin, papakainin ng kanyang ina. Ganyan po ang ibig sabihin na awa at pagmamalasakit. It's a covenant. It is a womb relationship between a mother and a newborn child. Amen? At ang pangatlo ang ibig sabihin ng mercy and compassion. Ayon sa Hebreo ay Hanan. Sabi niyo, Hanan. Yan ang ibig sabihin ng awa at pagmamalasakit. Nagbibigay ng kaloob, nagbibigay ng regalo, nagbibigay ng grasya. Na walang kapalit. Walang kapalit. It is a one-way giving, one-way offering, one-way serving. Hanan. Nagmamahal na walang kapalit. Naghahandog na walang bayad. Nagbibigay na walang kondisyon. Yan po ang ibig sabihin ng awa at pagmamalasakit ng Diyos. Naalala ko na nagpunta si Pope Francis sa Tacloban. Kahit po may bagyo, inaabangan siya ni Bagyong Amang. Ang sabi ng mga nakapaligid ni Pope Francis, huwag ka na pumunta sa Tacloban. I-welcome ka ng Bagyong Amang. Ang sabi ni Pope Francis, nagpunta nga ako sa Pilipinas para magpunta ng Tacloban. Walang bagyo na haharang sa akin. Kaya nagpunta si Pope Francis sa Tacloban. At napanood natin sa telebisyon. Pero kung kayo po'y nasa Tacloban, yung 300,000 nasa ulan na nagsimba kay Pope Francis, daman-daman nila ang pagdalaw ng awa at pagmamalasakit ng Diyos. Ang sabi nga nila, for the last 14 months, 14 na buwan, sila ay nakalubog sa Kumunoy. Ang mga naroon sa Tacloban, nakalubog sa Kumunoy. Nawawala sila ng pag-asa, nawawala ng direksyon, nangihina ang pananampalataya dahil walang tumutulong sa kanila. Pero nga tayo tinawag ng gobyerno, wala ka naman makitang programa ng gobyerno. Pero nang dumating na si Pope Francis, parang binunot sila sa Kumunoy at binigyan ng bagong buhay. Amen? Palagpakan natin ang kasi sila po'y punong-puno ng katuwaan, kagalakan, tears of joy, spiritual tears, sapagkat nadama nila ang pag-ibig ng Diyos, ang mercy and compassion. Tinupad ng Diyos sa kanyang pangako. Walang hanggan ang pagmamalasakit ng Diyos. At ang Diyos ay dumalaw sa kanila upang bigyan sila ng grasya ng kaloob. Kaya sa gabi ito, hingi natin ang grasya ng Diyos na nanggagaling sa kanyang awa at pagmamalasakit. Tumayo tayong lahat, tayo pong mga tinipo ng Diyos sa gabi ito. At sa simula ng ating webinaryo, naway madama na natin sa gabi ito ang ating biyaya, ang mercy and compassion, ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating kagalingan. Healing is one of the most powerful grace of God's kingdom. Nadadama natin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang paghahari ng Diyos kapag tayo po ay magaling sa ating mga karamdaman. Sapagkat ang sakit na hindi galing sa Diyos, ito yung epekto ng kasalanan ng tao. Tanggapin natin ngayon ang kagalingan na nanggagaling sa Espiritu ni Jesus. Itaas natin ang ating mga kamay, 100 hands. At habang nakabukas ang ating mga kamay, anayahan natin ang Espiritu ng Panginoon. Shinalakala siyang nalasya. Spirit of healing, Spirit of enlightenment, Spirit of abundance, Spirit of peace, Spirit of freedom, Spirit of liberation, Spirit of forgiveness,
na lahat tayo makaranas ng kagalingan sa gabi ito. Tuwing 2 o 3 na nagkakatipon sa atin ng Panginoon at tumalakas ang kapangyarihan ng Diyos kapag ang buong simbahan ay nananalangin sa bawat isa. Amen. Ipagdasal po natin ang bawat isa na sa gabi ito maramdaman natin sa tulong ni Maria, Our Lady of Lourdes, ang biyaya, ang himala ng pagpapagaling ni Kristo. Simulan po natin sa lahat po ng may karamdaman sa kanilang kaluluwa, spiritual sickness. Itaas po natin ang lahat ng ating mga kasalanan sa Diyos. Itaas po natin ang lahat ng ating mga kasalanan sa Panginoon. Mga sikreto na wala nakakaalam kung hindi ang Diyos. Itaas po natin ang ating mga pagkakasala, lalo-lalo na pagkakasala ng ating pamilya, pagkakasala ng ating lahi, intergenerational sins, mga pagkakasala ng ating pamilya, pagkakasala ng ating mga ninuno, itaas natin sa Panginoon upang patawarin ng Diyos ang lahat ng ating mga pagkakasala doon hanggang ngayon. Pagkakasala ng ating pamilya, ng ating lahi, intergenerational sins. May the Lord forgive us from all our spiritual sickness and give us forgiveness. In the mighty name of Jesus Christ. Let us all say Amen. Amen. Palakpakan natin. Taas natin ang ating mga kamay sa lahat po ng merong mga emotional sickness. Meron pong sakit ang ating pagkatao. May sakit ang ating pagkatao. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, palayain mo kayo. Ezekiel 36. Panginoon, palitan mo ang aming puso ng puso ng Diyos. Alisin mo sa aming puso ang lahat ng inggit, selos, sama ng loob, inggit, katigasan ng puso, paghihinagti. Alisin mo sa aming puso ang pagiging mahiyain, maramdamin, malatampuhin. Alisin mo sa aming puso ang kaliliman, ang kasakiman, ang paghahangad sa kapwa, sa aming mga gawain imoral na hindi kalugod-lugod sa iyo. Pagalingin mo ang aming pagkatao, ang aming mga inferiorities, insecurities, immaturities. Pagalingin mo ang aming mga depression, character disorder, at tapos sa amin ang maturity ng pagkatao, integrity, honesty, and holiness. In the mighty name of Jesus Christ, let us all say Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa lahat ng mga physical sickness, taas po natin muli ang ating mga kamay. Sa lahat ng mga karamdamang physical, anayahan natin ang Espiritu Santo na nililiman tayo sa sandaling ito at hibuin ng Diyos ang lahat ng bahagi ng ating katawan na may karamdaman mula ulo hanggang tampakan. Wala tampakan hanggang ulo. Panginoon, palayain mo kami sa lahat ng ating mga karamdaman. Sakit sa buto, sakit sa baga, sakit sa ugat, sakit sa dugo. May the Lord touch every part of our body, every organ, every vessel, every skin, every bone. Alisin ng Diyos ang ating sakit, diabetes, sakit sa puso, cancer, high blood. Alisin ng Panginoon ang lahat ng mga pakati sa ating katawan. Lahat ng tumor, lahat ng masasamang cell, bad cells. May the Lord touch our body from head to toe and give us healing and freedom. In the mighty name of Jesus Christ, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alisin natin ang lahat ng masasamang espiritu sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating muli ang dalawang kamay, Panginoon. Alisin mo ang masasamang espiritu, ang diablo, sa aming pagkatao. Alisin mo ang aming mga inner demons. Alisin mo ang lahat ng kamalasan, kapestihan, kapalpakan sa aming buhay. Alisin mo ang masasamang espiritu sa aming tahanan. At pagkalooban mo kami ng kaginhawa, kasaganaan, at kapayapaan. Ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Palakpakan natin. And if you would like to intercede, kung meron po dito
may sakit sa kanilang tahanan, may mga karamdaman sa kanilang tahanan, nasa ospital, and we want to become the instrument of God's healing. Taas po natin ang ating mga kamay, and let us pray over. Let us pray over. Pagkasad po natin ang mga wala rito, sila ay nasa bahay mo, sila ay nasa ospital ngayon, sila ay nasa abroad, sila ay nagtatrabaho pa. Kung nasan ba sila, picture them in your mind. Kung sino po may mga sakit na mga mahal natin sa buhay, let us picture them in our minds. Wherever they are, the Lord is touching them. By the power of the Spirit, the Lord is healing them in spirit, mind, and body right now. Shingala, shangala, shangala, shangala.